Hello, magandang gabi po. Magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, komentaryo lang po natin itong mga aso ni Romaldez ngayon. Kasi parang pinagtutulungan na gusto pa nilang i-divert yung problema ng flood control doon sa mga Duterte. Kasi kung titingnan mo po yung mga tanungan nito, bakit daw walang 2016 to 2022? Pakinggan po natin itong pagtatanong ni Congresswoman Luestro kay Diskaya, Mr. Diskaya, mga kababayan. Pakinggan po natin siya sa kanyang kahangalan. Walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, mabablacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po. Question. Bakit hindi mo sinama dun sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun, hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. Hindi nga nag-prosper yung usapan, madam. Hindi mo ba naintindihan yun? Paano niya isasama doon sa affidavit niya yung 2016 na hindi nga nag-prosper yung usapan nung between ng DPWH at saka siya? Bakit mo ipipilit yun, madam? Ang pinag-uusapan natin ngayon dito, yung problema ninyo ng since 2022 hanggang 2025, dinadivert nyo lang sa mga Duterte. Yung tanungan mo, wala akong problema nung panahon ni Pangulong Duterte sa flood control. Ang problema po, ngayon lang po lumutang kasi nga ang kasalanan niya ng mga amo nyo na nangako na nagsasabi na may natatapos na flood control na 5,500, and yet, siningil sila ng kalikasan, kinabukasan, lumubog sa baha ang Metro Manila. Tapos sisisihin mo sila Pangulong Duterte. Ituloy lang natin itong kahangalan ni Luestro. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus. Madam, ang pag-usapan niyo po dyan, yung mga binanggit nitong mga congressman ni Mr. Vizcaya. Yun po yung pag-usapan ninyo dyan. Bakit yung pilit niya dinadivert nyo kay Pangulong Duterte ang usapan? Ang pag-usapan niyo po dyan, yung binanggit niya mga congressman at yung Speaker of the House at saka si Saldico. Bakit po ang pinag-usapan nyo ngayon dyan si Pangulong Duterte? Ano bang kinalaman ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang nagkaroon po ng problema doon sa panahon ni BBM, mga kababayan? Halatang-halata na ito mga congressman na ito na pinagtutulungan nila, gusto nilang i-divert yung atensyon ng mga tao doon sa administrasyon ni Pangulong Duterte. At ituturo nila na si Duterte ang may kasalanan nitong lahat ng ito. Walang hiya nitong mga congressman na ito. Wala nang ibang tinuturo kung hindi ang mga Duterte. Wala lang ba kayo ibang mano? Dahil pag nakaupo si Sara Duterte sa 2028, yari kayong lahat. Yan ang kaya kayo natatakot. Pakinggan po natin ito isa pang aso ni Tambaluslos at saka ni BBM. Kung paano nila ipagtatanggol yung mga amo nila na yun na nga pinaparatangan na nila Vizcaya na nagkamal ng pera ng bayan. And yet, hindi nila pinag-uusapan, pilit nilang pinag-uusapan ang mga Duterte. Ito po, isa pang aso nito ni Romaldez. Kung makapagtanong ito, akala mo, wala ring, mga, salot ito sa bayan natin. Nanungkulan ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Wala itong ginawa sa buhay niya. Kaya sinibak ito dahil biyahe ng biyahe itong matigas ang mukha nitong mga to. Ito, tuloy lang. Pakinggan lang po natin ang kanyang sasabihin, mga kababayan. Literal silang binigyan. For example po,
Si Kong Roman Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na nating guluhin yung tanong. Ang tanong, Hindi, sagutin mo yung tanong niya. Ang sinasabi niya, mga congressman yun eh. Bakit ginulo? Ikaw ang nanggugulo, sir eh. Ang ginugulo mo, hindi mo sinasagot yung ano, ginugulo mo yung ano niya. Ang tanong mo. Ikaw mismo nanggugulo. Pakinggan na ulit natin siya, mga kababayan. sino pa yung mga tao? Binanggit na nga niya eh, kung sino-sino, di ba? Kung sino yung binigyan niya, at kung sino yung mga congressman. Ano pang tinatanong mo sino-sino yung mga tao? Kung pangalanan dito na hindi po pinapangalanan, wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naiintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista nakasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador nakasama dapat sa mga payoffs po? Yon, lumutang na ang mga tanong ganyan. Kasi bakit? Kung hindi sa mga Duterte doon sa mga ibabalik nila sa Senado yung tanong. Yan ang nakakalangan ng tuloy ngayon. Yung isang testigo na si Hernandez, nanghingi pa ng security. Ang tigas ng mukha. Dapat yan, balatan ang mukha niyan doon sa kalye. Pag nasalubong ninyo, balatan nyo yan. Nagkamal ng pera. At gusto niya manatili sa Kongreso kasi nandyan lahat yung mga kawatan, mga buhaya dyan sa Kongreso. Kaya gusto niya dyan. Kasi nandyan yung mga koneksyon niya. Ayaw niya sa Senado at kailangan lang, balita ko nga, yung sinasabi ni Marcoleta, na kailangan mayroong mabanggit na pangalang senador dyan. Ito pang isang aso ni Romualdez. Pakinggan pa natin mga kababayan. Ituloy lang natin ito si matigas ang mukha. Heredon. Ng Diskaya linked firms. Your Honor, wala na po. Pahiya ka. Wala na. Ito naman si Itas yung aso naman ng Malacanang. Pakinggan natin kung paano niya ikukunik kay Pangulong Duterte itong mga kagagahan ng administrasyon ng kanyang amo. Mga walang hiya ito, mga anong ito. Pakinggan lang natin ito mga kababayan. Itong si Claire Castro, naging spokesperson lang ito na naging bobo na. Ito na yata yung abogada na pilit na pinagtatanggol si BBM, pero ang target nila talaga si mga Duterte. Tingnan mo ito mga sagot nito sa tanong nga kanya. Lang sila. At wala tayo nakikitang kailan nag-start ang pakikipag-usap dito. Ito lang bang mga taong to starting. Kasi nag-start po 2022 sa panahon ng amo mo. Huwag niyo pong balikan yung 2016 kasi wala akong reklamo doon tungkol sa flood control, Madam Claire. Tuloy lang natin sa kanyang kagagahan. Sinabi nila, 2016 sila nag-start sa flood control projects. Ito yung during the hearing sa Senado. So, ito bang mga binanggit nila from the time ng 2016? O ngayon lang? Meron bang Madam Claire, malinaw po sinasabi niyo sa affidavit niya, 2022 hanggang 2025. Huwag kang tanga-tangahan dyan. Huwag kang abogada ka pa naman. Bakit mo pilit na ibabalit ng 2016? May reklamo ba ang mga tao noon tungkol sa baha? Wala po, di ba? Nito lang sa panahon ng amo mo. Okay, tuloy lang natin siya sa kanyang kahangalan. Protektahan o selective lang? So, kailangan natin ng kabuuang kwento rin. At makakatulong po ito. Ito mga nabanggit po ng mga Diskaya ay makakatulong. Pero mas gusto po natin ay kompleto. Para kung sino man lahat ang maaaring involved, maisama. Ayos ka talaga, Madam Claire. Ito pang isang aso ng ng bagong aso ngayon ito, Senate President pa naman ito. Na walang iba, isang tawag lang ni Romualdez, sunod agad. At pakinggan natin itong tanong ni Marcoleta naman sa kanya. Sa bagong aso ni Romualdez. Infrastructure Committee dated September 8, 2025.
This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we're not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So, when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to... Ito naman si Zubiri, hugas kamay agad. Paano walang kasalanan? Pala desisyon nga siya. Kailangan niyang ikonsulta yan sa inyo. Hindi siya pwedeng magdesisyon na mag-isa lang. Ano siya? Sunod-sunuran na lang kay Romualdez? Mas mataas kayo kay Romualdez, mga ugag, mga ugok. Mas mataas kayo kay Romualdez. Bakit isang tawag lang, sunod agad ang Senate President ninyo? Ha? Ganyan na ba? Ganun na ba yan? Ganun na lang bang kalakas sa inyo si Romualdez? Na siya pa yung inaakusahan. Ang gusto ng Senate President ninyo, ang Senado, ang mga senador na binanggit doon sa Kongreso ang imbestigahan. Ano yun? Ha? Wala na, mas pinoproteksyonan pa ba ng Senate President ninyo ang Kongreso kaysa mga kasama niyang senador dyan? Nako, mga kababayan, nakakalungkot itong isipin itong Senate President. Dapat sipain itong Itbulaga na ito. Kasi nag-aral ito sa Wangbol University, doon sa Itbulaga. Palitan na yan dapat. Dapat yan si Cayetano na lang eh. Dapat yan si Marcoleta, kaya lang sabi nila, bago pa lang. Pero dapat talaga dyan, umupo dyan, abogado, hindi galing sa Itbulaga. Tuloy lang natin siya. But we are not bending any rule. But the Senate President already has said the rule. Mr. President, the request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then, the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that because the legal custody, legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by... Tuloy lang natin si Itbulaga. He is here. He might be influenced by someone. That is also the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made the decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it. Mr. President,